umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Pero bago po tayo pumunta sa mga main topic po natin, lagi ko naman po sinasabi na wag po sana natin kalimutan na suportahan sa darating na Mayo 12, ito pong One Pacman Party List, dahil ito po yung nakikita natin na party list na makakatulong kay PBBM in the future para paglingkuran, pagsilbihan ang mga kababayan po nating Pilipino, mga kababayan, dahil alam naman po natin na ang One Pacman Party List ay isa sa nagbibigay ng matinding suporta sa mga kababayan Pilipino po natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng medical and hospital bills, mga kababayan, pagbibigay ng mga libreng gamot, pre-lab procedure, pagbibigay ng libreng operasyon, dialysis, at pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kababayan po nating Pilipino, mga scholars, and then pagbibigay ng libreng trabaho at financial aid sa mga kababayan po nating Pilipino. So sana, suportahan po natin, mga kababayan, ito pong One Pacman Party List sa darating na Mayo 12. Ano po, at sana ganun din. Ito po mga senator natin na tumatakbo ngayon sa pagkasenador, mga kababayan, especially yung karamihan po dito ay nasa ticket ni PBBM, katulad din na Tito Sen, Abalos, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Manny Pacquiao, and then sina Ma'am Abby Binay, Senator Tolentino, Ma'am Pia Cayetano, Bong Revilla, Lito Lapid, and then mga kababayan, sana suportahan din natin etong si Mark Gamboa at etong sila Kiko Pangilinan. Ano po, mga kababayan? So anyway, ngayon punta na po tayo dito po sa mga main topic, mga kababayan, na matatalakay po natin. Alam nyo, medyo patindi na ng patindi yung mga paninira na ibinabato kay Atty. Claire. Hindi lang siya basta paninira, mga kababayan, kung gaano katindi yung ginagawa kay PBBM, na kung saan binabalahura, minumura, at kung ano-ano pang accusation, mga kababayan, ganun din po ang ginagawa nila kay Atty. Claire. Kasi nga, mga kababayan, alam naman po natin, sa haba-haba ng panahon, mga kababayan, ngayon lang naging matibay at matindi eto pong PCO. Ano po, ngayon lang tayo nakakita na etong PCO ay ginagampanan ang kanilang trabaho buhat nung naging undersecretary etong si Atty. Claire, mga kababayan, dahil nga nasasagot lahat ng isyo na dapat ay malaman ng sambayan ng Pilipino. So hindi natin maintindihan kung bakit minamasama yun ng iba. At eto, take note, yung mga tao na nagmumura, bumabatikos, binabalahura itong si Atty. Claire, yun pa yung mga tao na nagkiklaim na mataas yung pinag-aralan po nila at naging public servant sila. So ganun po sila, mga kababayan, kataas ang tingin sa sarili. Alam nyo, kung pwede nga lang magsalita, mga kababayan, ng hindi magandang salita, baka minura ko na itong mga taong ito. Pero bago natin pag-usapan yan, dito muna tayo sa naging interview nitong si Harry Roque. Ano po, kasi mga kababayan, napakaganda nung point nung nag-i-interview dito at yung mga katanungan kay Harry Roque. Medyo maikli lang tong video ito, mga kababayan, pero sunog etong si Harry Roque dito po sa reporter na ito. Ano po, anyway, i-play na po natin, mga kababayan. Galing po ito sa DZXL News. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan, lamang po natin ng reaction video. So ito, i-play na po natin. Ako'y nagpapasalamat na pagbigyan po tayo ni Attorney Harry Roque. Siya po'y nasa Viber. Attorney, live ka sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes ito. Yes, Lourdes. Magandang hapon sa iyo at magandang hapon, Pilipinas. Kumusta ka na? Okay naman po. Nagpapapayat. Oo. Attorney, sandali ay at least galing sa iyo to. Sabi ni Senador Hontiveros ngayon lang sa report sa amin, pumunta ka pala ng Dubai noong December 8. Lumipad ka patungong Shanghai at pumunta ka sa Macau. Well, ako po ay I will not react to that statement. Ang masasabi ko lang po, wala akong kaso sa hukom. Ayaw niyang sagutin, mga kababayan, ayaw niyang sagutin, ayaw niyang mag-react dun sa statement na binitawan ni Senator Risa Hontiveros. Ibig sabihin, totoo. Di ba, mga kababayan? Ibig sabihin, yung intel, yung impormasyon na nakarating kay Senator Risa Hontiveros, totoo po yan. Bakit, mga kababayan? Kung hindi po yan totoo, ano dapat sasabihin ni Harry Roque dyan? Nako, walang katotohanan yan. Magpapapaniwala ba kayo kay Senator Risa Hontiveros? Talagang kritiko namin yung mga yan. Dapat sasabihin niyang ganun eh. Kaso, mga kababayan, mas pinili niyang manahimik at mas pinili niyang wag mag-react dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Ibig sabihin, totoo nga. Yung nakakarating na impormasyon, yung mga intel, mga kababayan, na ibinabato kay Senator Risa Hontiveros, ibig sabihin totoo.
na eto ang si Roque mga kababayan ay nagpapalipat-lipat ng bansa. So kung nagagawa ni Harry Roque mga kababayan magpalipat-lipat ng bansa para lamang makapagtago mga kababayan, ibig sabihin kaya din ni Harry Roque makipagkita kay dating Pangulong Duterte kung sakasakali mga kababayan na etong rally dyan po sa Hong Kong ay matuloy kasi importanteng araw yan. Especially sa mga DD-shit mga kababayan at especially dun sa mga kaalyado ni Duterte na katulad nitong si Harry Roque. So malaki ang posibilidad mga kababayan na kung nagagawa ni Roque mag-travel, magpalipat-lipat ng bansa, pwede siyang makipagkita anytime kay dating Pangulong Duterte kasi alam naman po natin na kapag ka nasa Hong Kong, etong si Roque mga kababayan, hindi niya kinakailangan na magtago po doon. So magagawa niya ang gusto niyang gawin. So may possible na baka magkita di umano etong si Digong at saka itong si Roque. So ngayon ipagpatuloy pa natin. At dahil wala akong kaso sa hukuman, gaya ng sinabi po ni Secretary John Vic Remulla, I am not a fugitive. No? I have the right to travel kahit saan ako pumunta, meron po akong kalayaan. Sabi ho ng Bureau of Immigration, hindi. Si Attorney Roque ay pumunta sa Japan. Nagtangka ka raw pumasok sa Amerika pero naharang ka. Please, paki-clarify na harang po kayo papuntang Amerika? Well, gaya na aking sinasabi, no? Karapatan ko magbiyahe at kung saan man ako pumunta, sa akin na lang yun. No? Dahil wala naman po akong kaso sa hukuman, magkakaroon lang po sila ng karapatan na malaman ko nasan ako kung may kaso na ako sa hukuman. Ngayon po, kita niyo yung term ni Roque, yung mga salita niya mga kababayan, karapatan niya magbiyahe kasi wala pa daw siyang kaso sa hukuman at hindi naman daw siya mga kababayan kasi fugitive dahil hindi daw po siya nagtatago. Ang tanong kasi dyan mga kababayan ganito, kung alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan, hindi siya fugitive, wala siyang kaso, bakit siya nagtatago? Yung kasi ang tanong dyan mga kababayan kung alam mo palang wala kang kaso, bakit ka nagtatago? Bakit mo tinatakasan or tinataguan yung mga aligasyon laban sa'yo? Kung alam mo naman pala na walang mga ebidensya na makakapagpakulong sa'yo o makakapagkaso sa'yo or sa madalit salita wala kang kaso na kinakaharap, bakit kailangan mong magtago at bakit kailangan mong magpalipat-lipat ng bansa para lang matakasan yung mga aligasyon na ibinabato sa'yo? Alam nyo mga kababayan, napakadaling harapin yung mga aligasyon kay Attorney Harry Roque kung gugustuhin niya. Kaso ang problema, mas pinili po niya magtago kaysa harapin yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Wala, kahit saan po akong pumunta, karapatan ko po yun. Sa madaling salita, attorney, nasa abroad po kayo? Well, alam mo naman ang pagbabiyahe, po pwedeng Pilipinas, po pwedeng abroad. Pero sa ngayon po, ang nababasa ko, hindi rin naman nila alam kung nasaan ako. No? So, hayaan ko na silang mag-kumpirma kung nasaan daw ako, di umano. O yan, payag kayo, Bureau of Immigration? Eto parang hamon sa kanila to mga kababayan Hahayaan na po ni Harry Roque na ang magkumpirma kung nasa saan siya mga kababayan ay etong Bureau of Immigration. Kasi nga, di ba nababasa daw ni Roque na wala talagang idea ang Bureau of Immigration mga kababayan kung nasa saan po siya. So ngayon, hahayaan ni Harry Roque na Bureau of Immigration na maghanap po sa kanya or di kaya naman etong mga intel ni Senator Risa Hontiveros. Kasi mga kababayan sa totoo lang, yung nakarating talaga na impormasyon, yung ibinato kay Senator Risa Hontiveros, totoo po yun. Kasi hindi po masagot ni Attorney Harry Roque yung katanungan about po doon. So pakinggan nyo mga kababayan yung mga susunod na kabanata. Pahiya si Roque dito. Pero kung wala po kayong kaso, attorney, bakit po kayo, i-correct niyo po ako sa term, nagtatago? Diba? Hindi po ako nagtatago. Meron po akong kaso na hinain sa Korte Suprema na nagsasabi na labas sa jurisdiksyon ng Kongreso na hingin yung mga dokumento na hinihingi nila sa akin dahil wala po yung kinalaman doon sa investigasyon sa Pogo. Eto mga kababayan, tanong ko lang naman. Ano ba sa palagay nyo? Sa tingin ninyo mga kababayan, si Roque ba nagtatago o hindi? Press 1 nga mga kababayan kung sa palagay ninyo nagtatago etong si Roque. Press 2 mga kababayan kung hindi. Ayan, malaya kayo makapag-comment dyan. Kasi sabi ni Roque hindi daw siya nagtatago. Ang ganda nung tanong Napakaganda nung tanong, kung wala siyang kasalanan, bakit siya nagtatago? Sino tinataguan niya? Kasi ang alam ko lang mga kababayan sa taong nagtatago, yung may atraso, may kasalanan, at higit sa lahat may pinagkakautangan. Yun yung mga alam ko.
na mga nagtatago, mga kababayan. Pero kung alam mo naman pala sa sarili mo na malinis ka, wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatago, bakit ka nagtatago? Kung tutusin, mga kababayan, dyan po kasi sa parting yan, sunog talaga si Roque. Kasi nga unang-una, ano yung dahilan? Bakit siya nagpapalipat-lipat ng bansa? Bakit ayaw niyang harapin yung mga patawag ng kamera at hindi na siya mahagilap? Bakit? Dahil hindi ba niya maipakita yung mga dokumento na hinihingi ng kamera? Kasi once na ipakita niya, lalabas talaga doon yung biglaang paglobo ng kanyang kayamanan at mai-connect yun doon po sa naging operasyon ng Pogo dyan po sa may Porac, Pampanga. Yun po ba yung dahilan? Diba, ipagpatuloy pa natin. Yung mga bagay-bagay po na may kinalaman sa pagmamana sa isang matandang dalagang tiya, hindi po talaga yan sakop na kahit anong investigasyon ng Pogo. Yun po ang pinaglalaban ko. At habang wala pa pong desisyon, inaasahan ko naman po, maintindihan ng lahat na kinakailangan munang magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema, iproduce ko yung mga dokumentong yan, ipoproduce ko po. Pero hindi po ako papayag na ang aking karapatan ng kalayaan ay susupili ng Kongreso, lalong-lalo na ang aking paninindigan ay wala na po sila sa lugar. Pero yan, mga kababayan, na maliwanag naman, yan po yung naging sagot ni Harry Roque. Alam niyo, mga kababayan, ito yung nakikita ko dyan. Since si dating Pangulong Duterte ay bumiyahe papuntang Hong Kong, mga kababayan, siguro may posibilidad. Di umano pwede ako magkamali, pwede ring hindi. Pwede ring matumbok natin, mga kababayan. Pero tingin ko dito, since mahalagang araw yon, mahalagang okasyon yon sa mga DDS, mga kababayan, especially dyan sa mga DDS na nasa sa Hong Kong, possible na pumunta dyan si Harry Roque. At kitain, makipagkita siya or para makita niya etong si dating Pangulong Duterte. Yan po, mga kababayan, ang nakikita ko dyan. Kasi nga, nagagawa niya magpalipat-lipat ng bansa. Ibig sabihin, kaya niyang puntahan si dating Pangulong Duterte anytime, lalo na kapag nabalitaan niya na eto po ay nasa Hong Kong. Baka nga ngayon, bago pa natin tumatalakay, bago pa natin tumatapik, mga kababayan, baka nga nagkita na sila. Diba? Baka nga nagkausap na sila. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, malaki din ang posibilidad na baka magtungo sa Hong Kong etong si Roque at kitain niya yung kanyang amo. Ano po? Anyway, mga kababayan, yan yung isang dahilan kung bakit marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang sinasabi na may kasalanan etong si Roque. Kasi nga naman, sinasabi niya wala siyang kaso, wala siyang kasalanan. So bakit siya nagtatago? Ibig sabihin, kahit sa sarili niya, alam niya na may kasalanan siya na dapat harapin, kaya pinagtataguan po niya. Kaya yung sinasabi ni Roque, mga kababayan, na wala siyang kasalanan, isang malaking kalokohan po yan. Ang alam ko sa walang kasalanan, kahit saan makarating yan, hinaharap at hindi po pinagtataguan.